Papa Dudut. Isang pagbati po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyo ngayong araw. Ako po si Syra, 30 years old, taga Davao at mula rin po sa may kayang pamilya. Pero pinili ko pong mamuhay ng mag-isa para matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Ayaw ko po kasi na masabihan ako na nagkatrabaho lang o nagkaposisyon dahil sa mga magulang ko. Mataas po kasi ang posisyon nila sa isang malaking kumpanya na hindi ko na lamang po babanggitin kung anong pangalan. Relationship manager po ako sa isang bangko at masasabi ko pong nakakabuhay na rin naman ng pamilya ang sweldo ko. Nang umalis po ako sa amin ay nagrent na lamang ako ng bahay sa isang subdivision. Hindi naman po yung kalakihan at hindi rin po kamahalan ng upa. Simple lamang po talaga yung bahay, may isang kwarto, may maliit na sala at may 2 CR. 2 po kaming nagbabayad ng 2 years ko na ka-live-in na si Rocco. Tuwing walang pasok ay nagluluto kami ng street foods at kung ano-ano pang mga putahin na tinitinda namin sa labas. Marami naman po kaming nagiging customers kaya nakakaipon din kami roon ng pandagdag sa pambayad namin ng mga bills. Pangarap naming dalawa na makapagbukas ng sarili naming restaurant. Kung tutusin ay pwede naman po kaming mangutang na lamang ng puhunan sa mga magulang namin o kaya ay mag-loan, pero mas gusto po kasi namin na galing talaga sa savings yung gagamitin naming panimula. May kababata po ako, Papa Dudut. Lottie ang pangalan niya at mas matanda siya ng 2 taon sa akin. Nagkakilala kami noon dahil mag-best friend ang tita namin. Same school kami noong high school kasi sa public po ako noon nag-aaral. Pero noong college ay nagkahiwalay na kami at yung huling balita ko po sa kanya ay nag-stop na siya sa pag-aaral. Last year lang po nang mag-chat siya sa akin para magpaalam kung pwedeng makituloy muna siya habang naghahanap ng trabaho dito sa Davao City. Pumayag naman po ako dahil hindi naman daw po siya magtatagal. Pero sa katagalan ay medyo nagkaproblema na rin kami ni Lottie. Yung dapat ay 1 buwan niya lamang sa amin ay umabot na po ng mahigit 2 buwan. Kaya nagpresenta na siyang tumulong sa pagtitinda namin para araw-araw na kaming kumikita roon. Sinasahuran din naman namin siya daily pero sa una lang po siya masipag. Kalaunan ay napapadalas na ang hindi niya pagtitinda at unti-unti na ring lumalabas ang katamaran niya, Papa Dudut. Lottie, hindi ka ba magtitinda ngayon? Hindi na muna. Bakit naman sayang yung benta kung hindi ka magtitinda ngayon? Saka na-prepare ko na kagabi yung ibang lulutuin. Baka masira yung mga yun. Ang sakit kasi ng katawan ko, tsaka antok na antok pa ako eh. Bakit ba kasi nag-prepare ka kagad ng lulutuin? Hindi mo man lang ako tinanong. Hindi na ako nagtanong kasi Monday to Friday ka naman talaga nagtitinda, di ba? Saka paano ka kikita ng pera kung ganyan laging dinadahilan mo? Ganyan din sinabi mo nung nakaraang araw na hindi ka nakapagtinda. Ano ba kasing ginagawa mo kagabi at puyat na puyat ka? Ano kasi, may kachat akong afam. Dahil doon kaya ka napuyat? Bakit? Bawal na ba ako makipag-chat? Ay, wala namang kaso sa akin kung nakikipag-chat ka sa kung sinong gusto mo o kahit anong oras ka pa matulog. Ang sa akin lang naman, may business tayo. Okay lang sana kung hindi ka nagsabi sa amin na ikaw na lang munang magtitinda kasi hindi ka naman namin uobligahing magtinda. Kaya naman namin gawin yun tuwing weekend. Ikaw naman? Masyado kang dedicated sa maliit yung business? Malaki naman ang sinasahod nyo ni Rocco. Kahit malaki yung sinasahod namin, kailangan pa rin namin ng extra income para sa pangarap naming restaurant. Alam mo naman yun, di ba? Malaki-laki rin kasing kinikita sa pagtitinda sa labas.
Lalo na ngayon na marami nang nakakaalam na may pwesto tayo at nagugustuhan na nila yung mga paninda natin. Napapagod na rin kasi ako eh. Hindi ko kaya yung gigisingin ng maaga tapos maghapong magbabantay sa labas. Nakakaantok tsaka nakakainip din kaya yun. Kung ayaw mong magtinda, ano palang trabaho yung gusto mo? Gusto ko na maghanap ng ibang trabaho. O sige, kung ayaw mo nang magtinda, kami na lang ulit ni Rocco tuwing weekend. Asikasuhin mo na yung pag-a-apply mo. May nahanap ka na ba? Wala pa nga eh. Maghahanap pa lang. Sana naman makahanap ka na this time. Ikaw naman, parang pinapaalis mo na ako niyan eh. Hindi kita pinapaalis. Para sa sarili mo rin yun. Mahirap kapag nasa ganyang edad ka na tapos wala ka pang sariling pera. Hindi ka laging may mauutangan. Okay naman ako nung may trabaho pa ako. Inalat lang talaga kaya ganito na naman yung nangyari sa akin. Sabi mo kasi nung dumating ka rito may papasukan ka na tapos bigla kang nag-back out. Kaya nga kami nag-offer na ikaw na lang yung magtinda para kumita ka kahit nandito ka lang. Okay rin naman yung pagtitinda pero kasi nakakapagod talaga. Girl, wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Kahit nga utak at kamay lang yung gumagana maghapon, nakakapagod pa rin eh. Ano palang gusto mo? Maging tambay ka na lang forever? Real talk lang ha. Hindi kasi pera yung lalapit sa'yo. Kailangan mong kitain yun. Sorry naman. Pero alam ko naman yun eh. Ang hirap lang talaga maghanap ng trabaho ngayon. Mahirap kasi hindi ka naman naghahanap. Ang ganda na nga ng trabaho mo last time, di ba? Pero sabi mo, nagsawa ka. Hindi pwede yung gano'n na kapag nagsawa ka na sa trabaho mo, aalis ka na. Bukod sa masisira ka sa employer mo, nakakahiya rin kasi pinaasa mo lang sila na tatagal ka pero hindi naman pala. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang boss na rin kita. Sa true lang tayo, Loti. Kung sa iba pa yan, baka mas malala pa yung marinig mo. Papadudot hindi nagpatalo si Loti sa usapan namin, Papadudot ng araw na yon. Marami pa siyang isinagot para depensahan ang katamaran niya. Hindi ko po yun nagustuhan at napansin na rin ni Rocco ang pagiging tamad niya at yung pagiging attitude niya sa akin. Kaya sinabihan na niya akong paalisin na roon si Loti. Ang kaso ay naaawa rin naman ako dahil wala pa siyang matutuluyan. Ilang araw mula nang huminto sa pagtitinda si Loti ay nag-chat sa akin ang tita niya na best friend ng tita ko. Kinukumusta siya dahil nalaman daw nitong sa akin siya nakikitira. Doon ko po nalaman na tita pala niya ang naging amo niya sa huli niyang trabaho. Nag-try daw siyang mamasukang kasambahay. Ang problema, 1 linggo pa lang siya roon ay nagpaalam na siyang aalis dahil hindi raw kaya yung pagod sa dami ng gawain. Sinabihan ako ng tita niya na huwag siyang konsentihin para matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sinabi ko naman na bala ko na rin talagang paalisin si Loti. Pinagbigyan ko lang ng mga 1 buwan para makahanap ng trabaho. Pero gaya ng una, hindi yun nangyari. Bukod sa tambay siya ay naging problema ko na rin ang pakikialam niya sa mga personal kong gamit, Papadudot. Loti, ginamit mo ba yung sabon ko? Ha? Hindi ah. Basa kasi yung sabon ko, tsaka wala na dun sa pinaglalagyan ko nung gagamitin ko na sana. Hindi ko rin naman nagagamitin yon, kaya kung ginamit mo talaga, sabihin mo na lang yung totoo. Oo na, sige na. Ginamit ko talaga yun kanina. Pasensya ka na ha. Wala na kasi akong sabon eh. Nakalimutan kong bumili kahapon. Please naman! Hinahayaan na nga kitang gamitin yung ibang mga gamit dito sa bahay. Pero wag mo naman pakialaman yung mga personal kong gamit. Alam mo namang sensitive yung balat ko, di ba? Kapag may ibang gumamit ng sabon ko, nangangati ako. Ano ba yan? Sela naman masyado. Hindi ko rin naman ginustong maging maselan ako pero iniingatan ko rin kasi yung sarili ko. Kaya nga ako bumili ng gamit na pansarili ko lang, di ba? May stock naman ako ng ibang sabon dyan. Kumuha ka na lang kung hindi ka pa nakakabili. Pero yung ginagamit ko sa CR, wag mo nang gagalawin. Pasensya na, hindi na mauulit. Sinabi mo na rin yan last time pero naulit pa rin. Kaya nga nakikiusap na ako sa'yo ngayon.
Hindi naman kasi dapat nagsishare ng sabon eh. Pati towel ko ginagamit mo na rin. May sarili ka namang towel. Bakit hindi yun yung gamitin mo? Nasa labahan pa nga eh. Next week pa ako maglalaba. Isa pa yung mga labahan mo. Puno na yung laundry basket dun sa likod. Kung next week ka pa maglalaba, wala ka na niyang isusuot. Pati ba naman yun? Papansinin mo pa? Paano ko hindi papansinin? Kung kaagad yun ang makikita kapag binuksan yung back door. Paano na lang kung bigla kaming magkaroon ng bisita? Nakakahiya naman kung makikita yung nakatambak na labahan doon. Saka hindi lang ikaw yung nakatira dito sa bahay. Minsan pinupulot ko pa yung mga panty mong nakakalat sa laundry area. Bakit kasi hindi mo na lang hayaan doon? Sana sinabi nyo na lang sa akin para ako na yung gumawa. Nakakahiya naman kasi sa inyo. Nakakahiya talaga. Ilang beses ka na kasi naming sinabihan tungkol sa pag-aayos mo ng gamit mo, pero wala namang nangyari. So paano? Kami pa mag-a-adjust? Ginagawa na nga namin lahat para maintindihan ka, pero lumalabas na parang pabaya ka talaga sa mga gamit mo. Ang sabihin mo, pareho lang kay maarte ni Rocco. Alam mo, Loti, kung ayaw mo sa ugali namin ni Rocco at sa kalinisang gusto namin dito, humanap ka na lang ng malilipatan mo. At least, kapag may sarili ka ng tinutuluyan, wala nang makikialam sa'yo. Wala pa nga akong pera, di ba? Hintayin mo lang na magkatrabaho ako. Aalis na rin ako dito. Tsaka babayaran ko rin yung pagtira ko dito. Kahit pa konti-konti, parang wala kayong masabi. Hindi mo naman kailangang bayaran yun. Kahit nga sana hindi ka pa lumipat, okay lang eh. Basta makisama ka lang ng maayos. Sinusubukan ko naman eh. Pero lahat na lang ng gawin ko, may nasasabi kayo. Para sa ikabubuti mo rin naman yun. Kasi paano kung sa ibang bahay ka napunta, tapos gawin mo rin yung mga ginagawa mo rito? Baka mas malala pa yung marinig mo sa kanila. Hindi na kasi tayo mga bata na kailangan palaging sabihan. Pinamukha mo pang immature ako. O edi sige, ikaw na yung perfect. Ikaw na yung malinis sa katawan, masipag, mapera, lahat ng... Tigilan mo na yan, please lang. Ayoko makipag-away. At hanggat maaari, ayoko rin sanang magbitaw ng masasakit na salita. Pero kung mag-a-attitude ka pa ng ganyan, kahit pinagsasabihan ka lang naman, hindi naman pwedeng magpasensya na lang ako palagi. Sinasabi ko to sa'yo para alam mo kung ano yung iniisip namin. Kesa sa ibang tao pa kami maglabas ng sama ng loob, tapos magmumukha ka pang masama sa kanila. Nagigets mo ba? Sige na, ayusin ko na lang yung mga labahan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na rin ako makikialam sa mga gamit mo. Maghahanap na rin ako ulit ng trabaho para makaalis na ako dito. Papa Dudut, hindi ko na po noon na itago ang iritasyon ko kay Loti kaya sinang-ayunan ko na lamang ang sinabi niyang maghahanap na siya ng trabaho para makaalis na sa inuupahan namin. Sinabi ko na mas mabuti pa nga ganon ang gawin niya para hindi na kami magkaproblema pa. Isa pa baka sa katagalan ay magkaproblema na rin kami ng fiancé ko dahil napapansin ko na rin noon na pinipilit niyang makipaglapit kay Rocco. Alam ko naman na faithful sa akin ang fiancé ko pero wala po akong tiwala kay Loti. Nakita ko na siya kung paano makipaglandian sa ibang lalaki. Kahit na hindi niya pa lubusang kilala ay hindi siya nagdadalawang isip na makipag-usap. Nagulat nga po ako noon nang ipinakita niya sa akin ang malalaswa nilang usapan ng ka-talking stage niya. At hindi lang yon, sa iisang lalaki kundi 3 sila na pinagsabay-sabay niyang i-entertain. Kapag nawala ng gana sa isa, nilipat na naman sa iba. Kaya hindi siya nawawala ng kausap. May mga pagkakataon pa na nanghihingi rin siya ng pera. At doon na po ako nabahala dahil may kalakihan din ang hinihingi niya. Baka kasi kapag nagkagipitan at singilin siya ng mga lalaking hinuhututan niya, ay maipit pa kami ni Rocco dahil sa amin siya nakatira. Papa Dudut, noong idinahilan niya na wala siyang pera ay napinitan na lamang kami noon na pahiramin siya para makapagrenta kahit bed spacer lang. Hindi na rin naman ako nang hinayang kahit na alam kong hindi na niya ako mababayaran dahil nakahinga na ako ng maluwag nung hindi na namin siya nakakasama. Nagkaroon na kami ni Rocco ng privacy. Pero makalipas lang ang 2 buwan ay bumalik na naman si Loti at nagpupumilit na patuloyin namin siya
sa bahay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ayaw na talaga naming tanggapin si Loti noong bumalik siya sa amin pero nagmakaawa siya at sinabing 1 buwan lang naman siyang makikitira. Pero hindi ko magawang magtiwala dahil nasabi na rin naman niya iyon nung una. Ang naging problema ko lang nang dumating siya ay maraming tao sa paligid dahil weekend yon at nagtitinda kami. Nagmakaawa na siya sa amin at paiyak-iyak pa siya sa harapan namin ni Rocco. Dahil nahiya na kami sa mga nakakakita ay tinanggap na lang namin siya pero nilinaw namin na 1 buwan lang talaga siyang makikituloy sa amin. Mula nang bumalik siya ay naging magulo na naman sa bahay. Wala kasi akong nakitang pagbabago kahit konti man lang mula noong umalis siya. Hindi ko na lang idedetalye kung gaano po siya kadugyot sa bahay at sa mga gamit niya. Pero hindi ko po talaga kaya na makasama sa isang bahay ang ganon katamad at kaburara sa gamit. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Pero parang manhid na po siya sa mga sinasabi ko. Mas inuuna pa niya ang pakikipag-chat at video call sa mga lalaki niya kesa mag-asikaso ng sarili niya at ng mga gamit niya. Hanggang sa muli na naman po siyang nawalan ng trabaho. At sa pagkakataong yon ay naka1 buwan na rin siya sa amin, Papa Dudut. Ang sarap mo talaga magluto, Bes. Luto ka ulit ang hamonado, ha? Marunong ka namang magluto, di ba? Bakit hindi mo subukan? Wala kasi ako sa mood magluto, eh. Pero mahilig kang kumain. Oo, pero andyan ka naman eh. Alam ko namang mabait ka, kaya hindi mo ko hahayaang magutom. Kapal ng mukha ah. Uy, ba't ka naman nagsasalita ng mag-isa dyan? Lakasan mo naman yan para marinig ko. Wala yun, may naalala lang ako bigla. Okay, sabi mo eh. Uy, siya nga pala, hindi ba uwi si Rocco dito ngayon? Hindi, dun muna siya uuwi sa bahay nila. Ay, ganon? Sad naman. So, wala ka palang dilig ngayong gabi. Magaling siguro siya sa kama, no? Sorry ha, pero hindi ako komportabling pag-usapan yung tungkol sa ganyan namin ni Rocco. Sa amin na lang yun. Hindi naman yun something na pwede kong i-share kahit kanino. Dapat alam mo rin mag-value ng privacy mo. Ito naman, napakaseryoso mo sa buhay. Eh, teka, tingnan mo to. May bago na naman akong ka-talking stage. Alam mo, saya niya kausap. Hindi nakaka-bore. Tapos ang hot pa niya, ha? Ay, sana magkita na kami. Ano yan? Bakit ganyan yung mga sinisend mong picture? Halos kita na yung buong dibdib mo dyan, Loti. Ha? Hindi naman na. Charot lang. Hanggang hindi pa kita yung pasas ko, carry pa yan, no? Tsaka, at least nakakit sa akin yung mga nakakausap ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang isa yung ka-talking stage mo? Aba, syempre, bestie. Ano ka ba? Ang boring naman kung iisa lang. Para namang hindi mo alam na marami akong lalaki. Seryoso? Paano mo kinakayang makipag-usap sa kanilang lahat? Ano yun? Lahat sila pinapaasa mo na magiging boyfriend mo? Dami mo naman tanong. Given ang pinapaasa ko lang sila. Pero aware naman sila, no? Alam naman nilang naglalaro lang kami. Loti, hindi magandang tignan sa isang babae na maraming kalandiang lalaki ah. Girl, boring ang buhay na walang kalandian. The more the merrier. Tingnan mo ako. Laging masaya kasi araw-araw yung Pasko sa akin. Ay, hindi kita maintindihan. Hindi kasi yan gawain ng matinong babae. Wow, napaka-pure mo naman, girl. Linis yarn. Hindi ako nagmamalinis, Loti. Hindi lang naman iisa yung naging boyfriend ko, pero never kong ginawa na magsabay ng 2 lalaki o higit pa sa isang relasyon. Eh di ikaw na yung malinis. Hayaan mo na lang ako. Wala namang mawawala sa'yo kung hindi mo ako pakikialaman, di ba? Alam kong buhay mo naman yan, pero bilang kaibigan mo, pinapaalalahanan lang kita. Kasi may malasakit pa rin naman ako sa'yo kahit ganyan ka. Salamat na lang sa malasakit mo. Pero masaya talaga ako na marami akong nilalanding lalaki. Tsaka single naman silang lahat eh. Paano ka nakakasiguro? Porket sinabi nilang single sila, maniniwala ka na? Sa bilis mong maniwala, baka mamaya may nasira ka na palang relasyon.
Lalo na kung ganyan yung ginagawa mo. Nagsisend ka ng picture ng cleavage mo. Hanggat walang nag-PPM sa akin para sabing boyfriend nila yung nilalandi ko, kakalma lang ako, bestie. Ang saya-saya ng ginagawa ko, no? Lalo na kapag nakikipag-SOC ako sa kanila. Best experience! Ano naman yung SOC na yan? Sex on chat! My gosh, ginagawa mo yun? Loti naman. Hindi safe yung ganun. Ano ka ba? Oy, may rules kami ng mga nakaka-SOC ko, kaya safe kami, no? Alam mo, hindi ko na kinakaya yung mga nalalaman ko. Bahala ka na nga dyan. Papadudot, lumaki po ako na galing sa conservative na pamilya. Kaya hindi ko talaga kayang sabayan ang mga ginagawa ni Lottie. Hindi ko nagustuhan na masyado siyang welcoming pagdating sa mga lalaki. Hindi dahil sa naiinggit ako sa ginagawa niya, kundi nag-worry pa rin ako bilang isang kaibigan niya. Parang hindi rin naman kasi kaya ng konsensya ko kung may mangyayaring masama sa kanya at hinayaan ko lang yon. Papadudot. Nang minsan akong mag-invite na mga kaibigan ko sa bahay, nagpatulong ako kay Lottie sa pagluluto. Mga kaklase ko noong college sa mga bisita ko. Matagal na raw kasi nilang gustong makipag-bonding sa akin, pero dahil masyadong busy sa trabaho ay hindi ko sila ma-meet. Linggo noon kaya walang pasok, bali 3 lalaki at 2 babae po yung bisita ko. Wala namang magjowa sa kanilang lahat at parang magkakapatid lang talaga yung turingan namin. Nagulat po ako nang bigla na lang magtanong si Lottie kung anong Facebook account ng mga kaibigan kong lalaki. Nagkatinginan na lamang sila noon at bakas din sa mga mukha nila na ayaw nila yung ibigay. Pero dahil nahiya silang tumanggi ay napilitan na lamang silang ibigay kay Lottie ang mga pangalan nila. Hindi pa man sila nakakaalis sa bahay ay nakapag-send na kaagad ito ng friend request sa kanilang 3. Sabi ng mga kaibigan ko ay hindi naman daw nila ini-entertain si Lottie kaya hindi na ito nag-message pa ulit sa kanila. Pero matapos yon, papadudot ay sinabi sa akin ni Lottie na snub daw pala ang mga friends ko. Lihim na lang akong natawa noon. Hindi naman kasi uubra sa lahat ng lalaki ang paglalandi niya. At isa sa mga lalaking yon ang boyfriend ko na sinubukan na rin niyang landiin, papadudot. Uy! Mukhang masarap yung niluluto mo Patikim nga. Hindi ko pa natitimplahan na maayos. Mamaya na lang. Okay lang. Mukhang masarap naman lahat ng niluluto mo Parang ikaw. Uy, ano ba? Uy! Ba't ka ba nangyayakap? To naman! Nabanguhan lang ako sa'yo Masama ba yun? Hindi mo naman dapat ginagawa yun sa akin. Fiyase ako ng kaibigan mo. Respeto naman Sungit naman. Simpleng yakap lang Kahit na. Saka desisyon ko naman kung sino lang ipapayagan ko yumakap sa akin. Kaya pwede ba? Huwag mo nang uulitin yun. Anong nangyayari dito? Naririnig ko sa CR yung boses ninyong dalawa. Nagtatalo ba kayo? Pinagsabihan ko lang tong kaibigan mo. Bigla-bigla na lang kasi nangyayakap habang nagluluto ako rito. Ano? Ginawa mo yon, Lottie? Alam nyo ang OA nyo. Simpleng yakap lang naman yun pero kung makapag-react kayo, parang nakagawa na ako ng krimen. Simpleng yakap lang? Una sa lahat, bakit mo siya yayakapin? Hindi mo siya boyfriend. Nga hindi nga kayo close para gawin mo yan Alam mo, ayoko sanang sabihin to Pero sa ginagawa mo, pinapatunayan mo lang na malandi ka talaga. Bakit ka ba ganyan sa akin? Naiinggit ka ba? Bakit naman ako maiingit sa pagiging malandi mo? Oo, tama na yan. Huwag na kayo mag-away. Hindi naman ako yung nagsimula Pagsabihan mo yung girlfriend mo, masyado malisyosa. Malisyosa? Fiancé ko nga mismo ang nagsabi na niyakap mo siya. Hindi siya magrereklamo kung hindi siya nailang sa ginawa mo. Ang sabihin mo, gumagawa ka lang ng dahilan para magalit sa akin. Ramdam ko naman inis na inis ka na. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Gusto mo ba isa-isahin ko pa? Han, tama na. Paalisin na lang natin to si Lottie. Ano? Paalisin niyo ako ng dahil lang doon? Ang bababaw niyo naman! Hindi ka babawan yon.
Kasi punong-puno na kami sa'yo. Saka wag kang kumilos na parang ikaw ang nagbabayad ng renta dito. Ang tagal mo nang nakikitira sa amin. Second chance mo na to. Ayaw na nga ni Rocco na nandito ka eh. Pero nakiusap ako sa kanya kasi wala ka namang ibang mahihinga ng tulong. Tapos ano? Ganito pang gagawin mo sa akin? Lalandiin mo na rin pati fiancé ko? Mahiya ka naman. Wala akong dapat ikahiya. Sa ganito na ako eh. Palibasa walang lalaki na naaakit sa'yo kasi para kang lola dyan sa pagiging conservative mo. May pera ka nga, boring naman yung buhay na meron ka. Eh ikaw, sa tingin mo, saan ka pupulutin pag pinalayas kita? Hindi mo ako mapapaalis. At bakit hindi? Loti, pakiusap lang, umalis ka na. Pero Rocco, wala naman akong ginagawang masama ah. Please, kesa lumala pa tong pagtatalo natin, umalis ka na lang. Ngayon talaga? Gabing-gabi na. Sige, kung hindi mo kaya ngayong gabi, kahit bukas na lang. Pero pakiusap, tigilan mo na si Syra. Huwag mo nang baliktarin pa yung sitwasyon na parang kami pa yung may kasalanan dito. Pareho lang kayo eh. Ang yayabang nyo porke may mga pera kayo. Hindi naman namin pinagmamalaki na may pera kami. Ikaw lang yung nag-iisip ng kung ano-ano dyan, tapos gagamitin mo sa amin para magmukha kaming masama. Ginawa na nga namin lahat ng pag-a-adjust para sa'yo. Kahit na ikaw dapat ang gumawa nun kasi ikaw yung nakikitira. Wow! So talagang pinamumukha nyo sa akin na pabigat ako rito. Tama na nga. Mag-impake ka na lang ng mga gamit mo. Kung bukas mo gusto umalis, bahala ka. Basta bukas ng umaga, dapat wala ka na rito. Papadudot mula ng palayasin namin si Lottie ay hindi na siya tumigil sa pagpaparinig niya sa social media. Nagsishare siya ng mga patama para sa akin. Galit din siya kay Rocco pero mas galit siya sa akin. Kaya niya ginawa yon. Friends kami sa Facebook kaya nakikita ko lahat ng mga post niya. Hanggang sa sinadya niya na i-hide yung iba niyang post na minimension mismo ang pangalan ko. May mga mutual friend naman ako na nagmamalasakit at sinesend sa akin ng screenshot ng mga post niya. Hindi ko yon pinansin noong una hanggang sa itag niya na ako sa isang long post na patungkol na talaga sa akin. Nakasaad pa roon kung gaano kasama ang ugali ko at ang pagpapalayas ko sa kanya papadudot. Hindi niya binanggit si Rocco, lahat ng yon ay para lang sa akin. Dahil doon ay marami ang nag-message sa akin at nagtanong kung totoo ang mga sinabi ni Lottie sa post niya. At para naman i-address ang issue ay gumawa pa ako ng isang post para sagutin lahat ng mga tinatanong ng mga nakakakilala sa akin. Sinabi ko po ang totoong nangyari at pwedeng hindi ko na po idinitalye. Matapos yon ay blinako na si Lottie sa Facebook papadudot at hindi ko na po siya kinumpronta dahil alam kong hindi rin naman siya magpapatalo. Sa aming dalawa papadudot siya yung mas maraming masasabi na masasamang salita. Kahit marami pa rin ang nagtatanong sa akin ay mas pinili ko na lamang na manahimik at ipagpatuloy ang buhay namin sa kabila ng mga ginawa ni Lottie. Hindi naman kami ang talo roon dahil ginawa lang namin ang alam naming tama para sa problemang yon papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit na hindi ko pinatulan si Lottie sa mga issue na ginagawa niya ay nalaman ko na hindi pa rin pala siya tumitigil sa paninira sa akin. Panay pa rin pala ang pagpo-post niya ng mga patama at kung ano-anong paninira. Kesyo burara daw ako sa mga gamit, marumi ako sa bahay, nagkukunwaring mabait at mabuting tao pero mapagpanggap naman. Aaminin ko na medyo naapektuhan na po ako noon pero hindi pa po natapos doon ang paninira niya sa akin. Inalam niya kung sino-sino ang mga close friends ko sa trabaho at hindi ko na nga po alam kung paano niya pa nalaman yon. Dahil nakablock na po siya sa account na ginagamit ko.
Tanging mga friends ko na lamang po ang nakakakita sa mga post ko. Pero nagulat na lamang po ako noong sabihin sa akin ng isa sa mga malalapit kong kaibigan sa trabaho na nag-message sa kanila si Lottie tungkol sa issue na ginagawa niya sa akin. Sinisiraan ko raw yung mga katrabaho ko kahit na hindi naman yun totoo. Para linawin ang issue ay ipinakita ko po sa kanila ang mga post ni Lottie tungkol sa mga patama at paninira niya sa akin dahil sa pagpapalayas namin sa kanya ni Rocco. Doon ko lang po nalinis ang pangalan ko sa mga katrabaho kong sinubukan niyang i-brainwash. Papa Dudut. Ang sarap naman ng beefsteak mo, Han. Gumagaling ka na talaga sa pagluluto, ha? Siyempre naman. Kailangan ko na masanay sa pagluluto. Kasi kapag ipinagbubuntis mo na yung first baby natin, hindi ko hayaang mapagod ka rito. Wow, ang sweet naman ng mapapangasawa ko. Ikaw rin naman. Ay, sarap sa pakiramdam kapag tayong dalawa lang yung nandito, no? Iniisip mo na naman ba yung ginawa ni Lottie? Hindi naman madaling kalimutan yun. Lalo na hindi pa rin siya tumitigil sa paninira sa'yo. Pwede mo nga siya kasuhan sa ginawa niyang paninira sa'yo sa mga katrabaho mo eh. May ebidensya ka naman. Ayoko na ng guluhan. Saka sa tingin ko talaga parang may mental health problem siya. Kaya hayaan na lang natin siya. Baka mas lalo pa siyang lumala kapag pinatulan natin ang pinatulan. Hindi mo dapat hinahayaang abusuhin yung pagiging mabait mo. Mamimihasa yun. Baka nga hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil si Lottie hanggat hindi kanya nakikitang umiiyak na parang isang talunan. Baka sa susunod, mas malala pa yung gawin niya sa'yo. Hindi naman siguro. Sino yun? Halos gibain na yung gate ah. Halika, tingnan natin. Syra! Syra, lumabas ka dyan! Ay, sabi ko na eh. Hindi pa talaga tapos si Lottie sa panggugulo sa'yo. Lumabas ka, Syra! Kailangan ng babaeng to. Ano na naman ba to, Lottie? Bakit ka nag-iiskandalo rito? Gabi na nagpapahinga na yung mga kapitbahay namin. Wala akong pakialam! Papasok ako! Tumabi ka dyan! Aray! Syra, okay ka lang? Makatula ka naman. Ayaw mo kasing tumabi eh! Sabi ng papasok ako! Hindi ka na pwedeng pumasok dito. Trespassing ka. Sa tingin mo may pakialam ako? Nandito ako kasi inis na ako sa'yo! Ano ba kasalanan sa'yo ni Syra? Kung tutusin nga, siya ay mas may karapatang mainis o magalit sa'yo dahil sa mga paninirang ginawa mo sa kanya. Pasalamat ka, hindi kanya pinatulan. Huwag ka nga nakikisaw-saw dito! Feeling gwapo ka naman dyan! Kasali ako rito. Pumasok ka sa bakura ng bahay na inupahan namin. Kaya bakit hindi ako makikisaw-saw? Umalis ka na nga! Han, hayaan mo na nga muna kaming mag-usap. Kapag sinaktan niya ako, tumawag ka ng tanod. Tanod? Ha! Ako lang to, pero tatawag na kayo ng tanod? Ang hihinaan nyo naman? Bakit ka ba kasi nandito? Hindi pa ba obvious? Nandito ako para guluhin ka. Hindi mo ako pinapansin sa Facebook eh. Nasasayang lang yung oras ko sa kapo-post. Pero hindi ka man lang tinatablan. Manhid ka na ba o sadyang makapal talaga yung mukha mo kaya dinededma mo lang ako? Sa ating dalawa, ikaw yung makapalang muka. Anong karapatan mo na siraan ako? Wala akong ginawang masama sa'yo. Ginawa ko na nga lahat para tulungan ka pero abusada ka. Sa tingin mo may tutulong pa sa'yo kung ganyan yung ugali mo? Kung ayaw mo akong tulungan, pwes, dadagdagan ko na lang yung problema mo sa buhay. Uy! Lottie, ano ba? Busag na Parang busag! tanga! Tigilan mo yung mga halaman ko! Bakit ko naman gagawin yon? Alam ko mahalaga sa'yo itong mga halaman mo. Mahal to, di ba? Lalo na itong mga paso na to. Kaya mas maganda kung sisirain nating lahat. Lottie, pwede ba? Tumigil ka na! Ayoko! Kung hindi ka titigil! Ano, ha? Ano? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Kaya mo ko? Oh! Kayang-kaya ko tong gawin sa'yo! Oh, loko! Siguro naman ngayon, nahimasmasang ka na! Papa Dudut, kahit nasampal ko noon si Lottie ay hindi pa rin siya tumigil sa panggugulo niya. Gumanti siya sa akin, sinampal niya rin ako at sinabunutan pa. Nagsabunutan kaming dalawa, Papa Dudut, at sa galit ko ay hindi ko talaga binitawan ang buhok niya at pilit na isinubsob ang mukha niya sa mga halamang kong kumalat na dahil sa pagwawala niya.
Sa pagpasok pa lang kasi ng gate ay bubungad na kagad ang mga inaalagaan kong halaman. Kaya yon ang pinagdiskitehan niya. Nang mapaghiwalay kami ni Rocco ay saka ko lang napansin ang mahahabang kalmot niya sa braso ko. Dumating ang mga tanod na tinawagan ni Rocco noong gabing yun. Dinala si Lottie sa barangay kasama kami ng fiancé ko. Papadudot nagkaroon kami noon ng kasunduan sa barangay na hinding-hindi na pupunta sa inuupahan namin si Lottie. At kapag bumalik pa siya roon para guluhin kami ay kakasuhan namin siya ni Rocco. Isinama rin namin sa kasunduan na titigilan na rin niya ang pagpaparinig at paninira sa akin sa social media. Babayaran niya rin ang mga nasirang paso at halaman na binili ko pa noong kalilipat pa lamang namin. May kamahalan pa naman po ang mga yon kaya hindi talaga ako pumayag na hindi siya magbabayad. Para na rin po bigyan siya ng leksyon sa ginawa niya. Mula nang mag-usap kami sa barangay ni isang sorry ay wala kaming natanggap mula sa kanya. Hindi na rin naman kami umasa dahil alam naming mataas ang pride ni Lottie at feeling. Ang nakakatuwa lang doon ay hindi na talaga siya nagparamdam matapos yung nangyari at hindi na siya nagparinig sa Facebook at mukhang nag-deactivate na rin siya. Papadudot. Han, nag-o-open ka pa ba ng Facebook account mo? Hindi na masyado. Ba't mo natanong? Wala naman akong gagawin online. Mas gusto ko pang lumabas kesa magbabad sa gadget. Tsaka wala naman dun yung buhay ko, no? Hindi ako kagaya ni Lottie na masyadong papansin kaya oras-oras online at may kachat. Han, Totoo naman eh. Kahit walang makain basta may kalandian, okay lang. Inilaan niya na yata yung buong buhay niya kaka-Facebook. alam kong naiinis ka pa sa kanya hanggang ngayon. Pero hindi rin naman maganda kung magsasalita pa tayo ng masama tungkol sa kanya. Hindi ba pwedeng maglabas muna ng inis o galit sa kanya? Nandun ka naman eh. Alam na alam mo yung pinagdaanan ko dahil sa kanya. Pinili kong hindi siya patulan pero tignan mo naman yung nangyari. Kahit anong iwas yung gawin ko, inilalapit niya pa rin sa akin yung gulo. Tapos ngayong naiinis ako sa kanya, parang nagmumukha pa akong masama. Gusto ko lang namang ilabas to. Okay, sorry. Di mo naman kailangan mag-sorry. Siya may kasalanan sa akin. Sa ating dalawa. Ay, naiinis pa rin kasi ako. Siguro hanggat hindi gumagaling tong kalmot niya sa braso ko, hindi ako makaka-move on. Kung pwede nga lang pabayaran pati yung mga nalagas kong buhok gagawin ko para mahirapan siya sa paghahanap ng ibabayad niya. Nakabuti rin naman sa kanya yung ginawa mo. Naobliga na talaga siya maghanap ng trabaho para mabayaran kanya sa panahong ibinigay mo. Sana nga talaga magpakatino na siya para may tagalan din siyang trabaho. Hindi ba siya natatakot na sa ganung edad niya, wala pa rin siyang ipon? Paano kung magkasakit siya o may masamang mangyari sa kanya? Wala siyang mahuhugot kasi mas inuuna niya yung mga walang kwentang bagay. Kaya sana matuto na siya. Hindi lahat ng tao kaya magpasensya sa ugali niya, no? Ay, kahit naman ako, hindi ko talaga siya gusto. Kung hindi nga lang dahil sa'yo, hindi talaga ako papayag na makasama natin siya sa isang bahay. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko nang pasasakitin niya yung ulo mo. Hindi na ba siya nagpaparinig sa'yo sa Facebook? Hindi na. Kung ganun, baka natauhan na rin siya sa mga ginawa niya. Ay, hayaan na natin siya. Kung nagawa mo magpatuloy sa buhay nang hindi nagpapaapekto sa kanya noon, alam kong magagawa mo ulit yun. Tama ka. Magagawa ko ulit yun. Pero dapat, hindi na natin siya pag-usapan. Okay, yun lang pala eh. Kahit forever pa natin gawin yun. Nga palahan, parang gusto ko na ulit mag-travel. Kahit dito lang sa Pinas. Pwede naman. Pero ang tanong, may free time ka ba? Mas masaya sana kung at least 1 week yung pahinga natin. Marami na tayong pwedeng puntahan nun. Pwede naman ako mag-leave. Sure ka na gusto mo talaga? Actually, gustong gusto. Para makahinga naman tayo sa mga nangyari. Kung ganon, magandang idea yan. Saan mo ba gusto? Sa Batanes. Sige, sa Batanes tayo. Pero sagot ko na muna yon, okay? 50-50. Han, Nagbibiro lang ako. Oo na, ikaw na yung gagastos. Pero sa susunod, 50-50 na talaga ha. hindi naman kita sisingilin eh. Ikaw talaga.
Kahit mag-break tayo, Walang breakup na mangyayari. Kasal meron. hindi na rin kasi tayo pwedeng maghiwalay. Kasi engaged na tayo. Kasi, feeling ko, magkaka-baby na tayo. Papa Dudut, sobrang saya ni Rocco nang sabihin ko yon sa kanya. Matagal na kasi niya na gustong magka-baby kami kaya pinupush na rin niya yung kasal naming dalawa. Kaya ako naman po nasabi yon ay dahil hindi naman po talaga nade-delay ang period ko. At para nga makasigurado ay nag-PT ako at nagpa-check up na rin para makasigurado. Pagkatapos noon ay nakumpirma namin na buntis na nga ako sa first baby namin ni Rocco. Bago yung kasal namin, isa sa mga in-invite ko yung tita ni Lottie. Habang magkausap kami sa phone call, ay nabanggit niya na nabuntis daw si Lottie nang huli nitong naka-meet up. Ang kaso ay hindi raw pinanagutan dahil ayaw maniwala noong lalaki na siya ang ama ng bata. Kaya naman walang choice si Lottie kundi ang lumapit sa tita niya. Tumulong naman daw ito ng konti pero sinabihan pa ring maghanap ng mapagkakakitaan bago manganak. At hindi ko na nga po akalain, Papa Dudut, na lalapit ulit siya sa akin para manghiram ng pera. Pero dahil nga sa gulong ginawa niya at sa pananakit niya sa akin ay hindi na ako nagpadala sa awa. May iba pa naman siyang kamag-anak at kung tutuusin ay kaya pa siyang tulungan ng mga yon kung magpapakatinulang sana siya. Matapos ko siyang tanggihan ay wala na ulit akong naging balita pa sa kanya. Kahit hanggang sa may kasal kami ni Rocco. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili na akong pamilya. Sa awa ng Diyos, kahit minsan ay hindi naman kami nagkaroon ng problema sa pinansyal. Kaya masasabi ko po talaga na sobrang blessed ang pamilya namin. At palagi po naming ipinagpapasalamat yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ganoon din po sa Barangay LS na patuloy na nagbibigay aliw at inspirasyon sa mga kagaya namin na mahilig makinig ng mga kwento ninyo. Pagpalain po sana kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Syra. Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Na-discover ko ang programa ninyo dahil sa kaibigan kong si Ricky. Mahilig kasi yung makinig sa mga love story kaya sinuggest niyang pakinggan ko ang programa ni Papa Dudut. Nga pala, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Willie, 31 years old at tubong Marikina. Pero kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang private company sa Quezon City bilang finance staff. Meron kaming grupo ni Ricky na magkakaibigan noong college. Bale, 5 kaming magtotropang lalaki at 2 babae. At hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami kahit na sa iba't ibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Sa paglipas nga ng panahon ay halos naka-attend na ako sa mga kasal at binyag ng mga anak ng mga kaibigan namin. At netong August 2024 lang ay kasal naman ni Ricky at ng long-time girlfriend niya ang aming pinuntahan. Pero sa aming 7, Papa Dudut, ako na lang ang natatanging walang girlfriend o asawa. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Okay lang naman na umorder na tayo kasi papunta pa lang daw sila. Okay pa naman ako. Ikaw ba? Di pa ako gutom kaya hintayin na lang natin sila. Baka dumating na rin naman yung mga yun. Sige, pero pwede bang huwag yun na ako asarin na ako na lang yung walang girlfriend o asawa sa atin? Wow! Sino nang aasar sa'yo? Nagtanong ka pa talaga. Eh ikaw nga yung pasimuno ng pang-aasar. Sorry na tol. Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi naman ako galit, inis lang. Alam ko naman na wala pa akong girlfriend. Hindi nyo na yung kailangan ipamukha sa akin ng paulit-ulit. Oh, kalma. Paanong kakalma? Eh nakakarindi na. Concerned lang naman kami sa'yo. Siyempre, masarap pa rin yung may karelasyon. Ayos lang ako. Hindi ko kailangan nun. Sinabi mo na yan few years ago. Baka nakakalimutan mong 31 ka na.
Lalagpas ka na sa kalendaryo pero wala ka pa rin pinakikilalang bebot sa amin. Sabihin mo nga, wala ka ba talagang nililigawan? Wala. Kahit dun sa trabaho mo, wala ka nagugustuhan? Wala nga. Ayoko magkaroon ng relasyon na katrabaho ko. Bakit? Bawal ba? Hindi. Prinsipyo ko lang. Nako, pag na-inlove ka, walang binatbat yung prinsipyo mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko ilalagay sarili ko sa alanganing sitwasyon. Mas mahal ko kaya peace of mind ko. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na pagsasabi sa akin na maghanap na ako ng liligawan para magka-girlfriend na. Kau naman, wag mo naman masamain. Sabi ko nga, concerned lang naman kami sa'yo. Hindi ka ba naiinggit sa amin? May kanya-kanya na kaming asawa at partner. Hindi ako naiinggit dahil masaya naman ako sa buhay ko kasama ang parents ko. Hindi habang buhay kasama natin parents natin. Siyempre, darating din yung panahon na kailangan mong bumukod at bumuo ng sarili mong pamilya. Yung masasabi mong sayo talaga. Kung totoo nga yan, sana walang matandang dalaga at binata sa mundo. Gusto mo bang maging katulad nila? Ha? Kita mo na? Sabi mo nga, gusto mo rin magkaroon ng sariling pamilya. Pero di naman ganun kadali yun. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. Anong di mo alam? Sa panahon ngayon, kahit teenager marunong manligaw. Saka maraming paraan para makakilala ka ng babae. Sumama ka kaya sa amin pag lumalabas kami para mag-hangout sa gabi hanggang madaling araw. Hindi yung umuwi ka agad ng maaga sa inyo. Dahil sabi mo nagluto ng masarap na hapunan yung mama mo. Mas gugustuhin ko pang kumain ng luto ni mama kesa sumama sa inyo magpakalasing. Tapos kinabukasan pinipeste ng hangover. Tingnan mo to. Napaka-KJ mo talaga. Paano ka makakakilala ng babae niyan? Sa bar lang ba't gimikan ako pwede makakilala ng babaeng liligawan? Hindi naman. Pwede rin sa mga volunteer works or marathon. Balita ako maraming magagandang babae dun. Hoy, hoy, hoy. Bunganga mo. Bakit? Baka nakakalimutan mo na may asawa ka na. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Loyal kaya ako. Sana nga. Kasi galit ako sa mga cheater. Alam mo kung ano ang sana ko? Ano? Sana magka-girlfriend ka na. Para naman maranasan mo na yung may katabi sa gabi. Papadudot, maloko talaga si Ricky pero tinuturing ko na siyang parang kapatid. At aminin ko na may punto rin naman ang mga sinabi niya. Sa totoo lang ay may pagkatorpe akong lalaki. Ewan ko ba pero sa tuwing magdidesisyon na akong ligawan ng isang babae ay parang aso na nababahagang buntot ko. Marami akong the one that got away o yung tinatawag nilang totga. May tsansang sinayang at opportunity na nawala. May mga nagustuhan din naman akong babae lalo na sa pinagtatrabahuhan ko pero ibang-iba kasi talaga ang personality ko pagdating doon. Kumbaga ay introvert ako, ang gusto ko lang ay pumasok sa trabaho, magtrabaho, umuwi at sumweldo. Hindi niyo ako masisisi. Kaliwat ka ng iskandalo ang nasaksihan kong nangyari sa opisina namin sa loob ng 9 na taon kong pagtatrabaho doon. Nandyan yung walang katapusang affair at kung ano-ano pa. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi ako mai-involve sa ganong klase ng sitwasyon. Pero syempre, nangangarap pa rin naman ako na makakakilala ng babaeng mamahalin at pakakasalan. At doon nga dumating sa buhay ko si Mary nang minsan siyang mag-apply sa pinagtatrabahuhan ko, papadudot. Pwede ba ako makishare sa table and chair mo? Yeah, oo naman. Teka, uurong lang ako. Thanks. Ayan, may space na. Pwede ka na maupo. Thank you uli. Ayan, sa wakas nakaupo na rin ako. Ay, grabe. Kanina pa kasi ako naghahanap ng bakanting mesa at upuan dito pero lahat occupied na. Ganito talaga rito pag lunch break. Kaya nga minsan may second and third batch yung kumakain eh. Hindi naman kasi pwede mag-lunch sa mesa mo sa office.
dahil working table raw yon. Ganon? Ang baduy naman. Kung gusto pala nila ng ganong policy, sana nilaki-lakihan nila tong kantin nyo. Hindi naman ganito sa dati kong pinagtatrabahuhan. Pwede kang kumain sa mesa mo basta lilinisin mo lang bago ka magsimula ng trabaho uli. Talaga? Ang cool naman. Sinabi mo pa. Kung pwede lang yun dito, hindi na ako makikipagsiksikan dito sa kantin. Nakakatamad din kayang tumayo sa upuan mo para pumunta rito at kumain pag lunch break. Ako noon, pagkatapos kong kumain sa table ko sa office, diretso tulog. O kaya, manonood ako ng anime. Paborito ko kasi yon. Ah, kaya pala. Ay, by the way, kanina pa tayo nagkukwentuhan pero alam mo na ba pangalan ko? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Mary, di ba? Oo, trainee pa lang ako dito at unang araw ko ngayon. Ay teka, paano mo nga pala nalaman pangalan ko? Pinakilala ka sa amin ng papalitan mo. Nakalimutan mo na? Hala, oo nga. Magka-department din pala tayo. Willie pangalan mo, di ba? Naalala ko nagpakilala ka nga pala kanina. Oo, ako nga yun. Sabi na parang pamilyar yung mukha mo eh. Ikaw lang kasi yung tahimik sa mga kasamahan natin. Lahat sila maiingay at maraming chismis. Kahit mga lalaki. Nako, sinabi mo pa. Mas chismoso pa ang mga lalaki kesa sa mga babae rito. Pero buti na lang hindi ka kasali sa kanila. Major turn off ko talaga yung mga chismoso. Para sa akin, aksaya lang sa oras sa pakikipagchismisan. Nandito ako para magtrabaho at hindi magsayang ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Naks naman! Ganyan din yung mindset ko nun sa dati kong pinagtatrabahuhan. Ayokong sumali sa mga chismisan pero ang ending, ako ang pinagchismisan. Grabe naman yun. Sinabi mo pa. Naku, kung alam mo lang kung anong klaseng paninira yung mga sinabi nila sa akin. Halos lahat walang katotohanan. Hindi mo ba sila sinumbong sa HR? Bawal yun ah. Oo, bawal. Kaya sinumbong ko sila. Kaso, may kinikilingan yung HR namin, palibasa close niya yung mga nanira sa akin. Kaya nag-resign na lang ako kaysa mabaliw doon. Tapos nagpahinga ako ng 1 buwan bago ako naghanap ng panibagong mapapasukan. Swerte dito ako napunta kasi nakilala kita. Aha? Anong ha? O, wala naman. Nagulat lang ako sa sinabi mo na maswerte ka kasi nakilala mo ko rito. Siyempre feeling ko magiging super duper mega close tayo. Pero di ako ganun kadaling kaibiganin. Wala nga akong kaklose rito kahit na 9 years na ako nagkatrabaho rito. Pues, nandito na ako para maging kaibigan mo. Don't worry, mabait naman ako. At hindi nangangagat. Papadudot, napakaganda ni Mary. Mukha siyang artista na napanood ko sa isang international film. Bukod doon ay masaya pa siyang kausap at talaga namang nakakaaliw. Madali niya rin akong napapatawa sa mga hirit niyang corny sa pandinig ko noong una. Pero nakita ko na lamang ang sarili ko na nag-e-enjoy kabanding siya. Simula ng araw na yon ay lagi na akong masaya na pumapasok sa opisina dahil alam ko na masisilayan ko si Mary. September 2024 nang magsimula ang probationary period ni Mary sa pinagtatrabahuhan namin. Magka-department kami dahil kapalit siya ng isa naming kasamahan na nag-resign ng mga panahong yon. At kahit na hindi ako ang nag-turn over sa kanya, ako lagi ang gusto niyang samahan tuwing lunch break. Nahalata na tuloy ng mga katrabaho namin, Papadudot, na nagkakamabutihan kami. Dahilan para walang humpay nila kaming asarin sa isa't isa. Pero ewan ko ba sa sarili ko dahil hindi ako naiilang o naiinis man lang. In short ay gustong gusto ko ang pakiramdam na tinutukso nila ako kay Mary ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, totoo pala ang kasabihan na baka kainin mo ang salita mo. Dahil yon ang eksaktong nangyari sa akin. May pasabi-sabi pa ako na ayokong ma-involve sa love story ng mga tao sa opisina namin. Negatibo kasi lahat yon sa akin at sakit lang sa ulo, ngunit nakalimutan ko na meron din namang mga successful love story. May nagkakatuluyan, nagkakaibigan at sa huli ay nagpapakasal pa nga. Kahit ako, na tahi-tahimik lang, ay hindi mapigilang mapasa ng all sa isipan.
Sa pagpapatuloy ng pagiging close namin ni Mary ay hindi na nga tumigil ang mga katrabaho namin sa panunukso sa amin, Papa Dudut. Pero wala namang kaming reklamo pareho dahil ramdam ko ng mga panahon na yon na gusto rin ako ni Mary. Isang gabi bago kami mag-out sa trabaho, nag-confess ako kay Mary na gusto ko siyang ligawan. Gulat na gulat siya nang sabihin ko yon, pero pagkalipas ng ilang sandali ay lumapad na ang kanyang ngiti. Pumayag si Mary na magpaligaw sa akin matapos naming katapatang gusto namin ang isa't isa. Nag-set kami ng araw para sa aming unang date, kaya lang ay na-realize ko na wala pala akong ideya sa kung saan magandang lugar ko siya pwedeng dalhin. Buti na lamang to the rescue si Ricky, Papa Dudut. Buti naman naligaw ka rito sa bahay namin. Siyempre, miss ko na luto ni tita eh. Kahit kailan mukha ka talagang pagkain. Oo naman, food is life, ika nga. Pero thank you, kasi pumunta ka. Welcome. Sakto, di ako ganun ka-busy. Saka alam ko kailangan mo tulong ko. Makakailangan ka naman? Yan kaya sabi mo sa text mo sa akin, kailangan. Gusto mo basahin ko? Teka, nasa na ba yung cellphone ko? Wag na, ikaw naman. Aminin mo na kasi na kailangan mo ng expertise ko sa mga bagay na tungkol sa paghanap ng magandang date spot. Oo na, kailangan ko na. Yan, dali lang naman aminin. Sige na, tulungan mo na ako. Saan ko ba pwedeng dalhin si Mary para sa una naming date? Marami naman magagandang restaurant around Metro. Lalo na dun sa Tomas Morato. Lagi kami nagde-date dun ni Mrs. Kaso gusto ni Mary yung may mga overlooking. Pangarap daw niya makapunta sa mataas na lugar. Overlooking at mataas na lugar ba ka mo? Kung gusto mo ng malapit-lapit, pwede sa Rizal. Sa Antipolo, overlooking doon. Sa Tanay at Teresa din. Meron din mga overlooking na kapehan sa Angono. Ikaw na lang mamili. Pero gusto ni Mary yung malamig. Malamig? Alam ko na. Pumunta kaya kayo sa Tagaytay. Perfect spot yun para sa mga gusto ni Mary. Malayo yun, di ba? Oo, pero sulit naman punta nyo. Doon ko dinala misis ko nung unang date namin. Kaya nga nagtagal kami at eto, kasal na. Sige, mukhang magandang choice nga yung Tagaytay. Tumpak! Sa masarap doon umigop ng mainit-init na sabaw ng bulalo. Sakto sa malamig na panahon. Pero timbrehan lang kita na ihanda mo yung budget mo. Kasi medyo mamahalin mga restaurant doon. Ganun ba? Oo. Huwag ka mag-alala. Quality naman yung food at services nila. Basta para kay Mary walang kaso sa akin na gumastos. Naks naman! Ganyan nga. Magpa-impress ka sa nililigawan mo. May kasabihan nga na first impressions last. Sa tingin mo pag ginawa ko yun, may chance na ako kay Mary? Hindi ko masasabi dahil depende pa rin yung tsansa mo sa magiging takbo ng date nyo. Hindi lang naman natatapos sa pagpili ng magandang lugar na pagdadalan mo sa kanya para sa date nyo yung pagpapasikat mo sa nililigawan mo eh. Pati na rin yung kung paano mo siya tataratuin sa simula pa lang ng date nyo. Halimbawa kung susunduin mo ba siya gamit ng motor mo o magkokotse kayo, tandaan mo, malayo-layo rin yung Tagaytay. Nung huling beses na pumunta kami doon ni Mrs. Nagmotor lang kami. Tapos panayreklamo niya sa akin na masakit na raw yung puwet niya. Nako, ang malas naman nun. Sinabi mo pa, para maiwasan mo yung ganong insidente, kaya sinabi ko, mahirap na, baka ma-turn off sa'yo si Mary. Tatandaan ko yan. Ano pang gusto mong malaman? Ano kayang susuotin ko? Casual lang, pero yung magmumukha kang gwapings. Paano yun? T-shirt at pants? Pwede. Tapos, paresan mo ng pangmalakasang sapatos at relo. Solve ka na dyan. Sige, salamat talaga tol. Walang anuman. Baka may tanong ka pa. Ibira mo na. Papadudot dahil tiwala ako sa pagiging expert ni Ricky sa relasyon ay sinunod ko ang payo niyang dalhin sa Tagaytay si Mary para sa aming unang date.
Medyo may kamahalan ng restaurant na pinili ko pero pinag-ipunan ko na lamang yon. Advance kong inalamang menu para ma-check ang presyo ng mga pagkain at nagpa-reserve na rin ako. May motor naman ako pero ayokong mapagod si Mary kaya naisipan ko na mag-rent ng kotse. Sumapit ang araw ng date namin, walang kaalam-alam si Mary kung saan ko siya dadalhin. Sinabi ko na lamang na magtiwala siya sa akin at yun ngang eksaktong ginawa niya. Kaya nasorpresa talaga siya nang dumating kami sa restaurant sa Tagaytay kung saan kami nag-date, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na first time pa lamang niyang makapunta doon at makakain sa mamahaling restaurant. Kaya naman masaya ako dahil nadala ko siya doon, Papa Dudut. Hanggang sa pag-uwi namin ay hindi maalis ang ngiti sa nabi ni Mary. Kaya kahit lumagpas sa budget ang nagastos ko, ay wala naman akong pagsisisi. Pera lamang yon. Pwede ko pa namang kitain sa susunod. Totoo nga na nakadagdag pogi points kapag sa magandang lugar mo dinala ang isang babae para sa una ninyong date. Pagkatapos kasi noon ay mas naging close pa kami ni Mary. Yung closeness na parang tumama ako sa jackpot dahil mas naging clingy siya sa akin. Pero syempre, alam ko pa rin naman ang limitasyon ko dahil hindi pa rin naman kami opisyal na magkarelasyon. Isang araw, di nakapasok sa opisina si Mary kaya tinawagan niya ako at sinabing masama ang pakiramdam niya na kagagawa ng kanyang buwanang dalaw. Naaawa naman ako lalo at alam ko ang pakiramdam na yon dahil may mga kapatid din akong babae. Kaya nung sinabi ni Mary na pupuntahan ko siya sa bahay nila pagkatapos ng trabaho ay hindi na ako nagdalawang isip na umuo. Pero bago ako nakarating sa kanila ay dumaan muna ako sa butika para ibili siya ng gamot at ilang pagkain na paulit-ulit niyang binabanggit na gusto niyang kainin, Papa Dudut. Ano ba naman tong flavor ng milk tea na binili mo? Chocolate ba to o ano? Cookies and cream yan. Hindi mo ba gusto? Hindi! Matcha kaya favorite ko. Akala ko cookies and cream. Nabanggit mo kasi kanina. Oo, pero di ko sinabing favorite ko yan. Yung sister ko ang may favorite niyan. Nasarapan lang ako nung pinatikim niya pero loyal pa rin ako sa matcha. Hindi ba halata? Green nga favorite color ko eh. Ganun ba? Pasensya ka na. May magagawa pa ba yung pasensya mo? Hindi ko naman to maiinom. Oh, sa'yo na lang. Hindi rin naman ako umiinom niyan. Mahina tiyan ko sa ganyan. Anong gagawin ko rito? Tapon ko na lang. Mary naman, kung ayaw mo, ibigay mo na lang dun sa kapatid mo na paborito yan. Wala siya rito, nasa school pa. Ay, hirap naman kasi sa'yo, may plano ka palang bumili, di ka man lang nag-text sa akin para magtanong. Gusto kitang sorpresahin, para kahit paano gumaan-gaan yung nararamdaman mo. Alam ko mahirap din pag nagkaka-period. Paano mo naman nalaman? Eh hindi ka naman babae. May mga kapatid akong babae. Ay, whatever. Palpak pa rin yung milk tea na binili mo. Imbis na gumaan pakiramdam ko, naging mabigat palalo dahil mali naman yung flavor na pinili mo. Sorry na. Ay, oh, ano pa ba yung iba mong dala? Mga gamot lang tsaka heating pad. Meron na ako niyang heating pad eh. Saka di ako umiinom ng gamot kahit mamatay pa ako sa sakit. Ayoko nun. Ay, oh, ano naman yung nasa paper bag? Fries and burger. Yak, ayoko niyan. Ilayo mo nga sa akin yan, nasusuka ako sa amoy. Please lang. Akala ko ba gusto mo nito? Paano mo naman nasabi na gusto ko yan, ha? Sinabi mo kaya sa call kanina. Kanina yon, pero hindi na ngayon. Ayoko na niyan, ang baho, nakakasuka yung amoy. Ay, parang sa lagay wala na akong dinalang matino ah. Buti alam mo, sa kakasalanan mo rin naman yan dahil hindi ka marunong magtanong. Pwede mo naman akong i-text para alamin yung gusto ko at kailangan, pero di mo ginawa. Gahol na kasi sa oras. Tsaka nandun na ako sa pagbilhan ko eh. Kahit na. Ay, puro ka dahilan eh. Oh, edi ngayon hindi sana masasayang yung mga pinamili mo.
Hindi mo ba talaga tatanggapin tong mga binili ko? Kahit tong gamot lang at heating pad. Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga ako naggagamot at meron na akong heating pad. Mabuti pa iuwi mo na lang yan sa mga kapatid mong babae. O di kaya bigay mo sa mga pulubi dyan sa daan. Baka mas kailangan nila. Mary naman eh. Bakit ganyan tono mo? Parang ang laki ng kasalanan ko sa'yo eh. Sinabi ko lang naman feelings ko. Wala naman akong sinabing may kasalanan ka. Ay, hayaan mo na nga. Papadudot yun ang unang beses na nakapunta ako sa nirerentahang apartment nila Mary. Kasama niya doon ang mga magulang niya at 3 nakababatang kapatid. Malit lamang ang tinutuluyan nila pero meron namang hiwalay na kwarto para sa kanya. Kaso'y tambak din ang damit at iba pang mga gamit ang kwarto ni Mary kaya medyo masikip. Claustrophobic pa naman ako kaya bahagya akong hindi nakahinga. Pero natiis ko naman. Kaya lang ay nakadagdag sa bigat ng nararamdaman ko ang pagtatalo namin ni Mary dahil sa maling flavor ng inumin na binili ko para sa kanya. Hindi rin niya nagustuhan yung iba ko pang mga pasalubong. Na-disappoint ako nang hindi niya kinatuwa yung mga gamot at heating pad na nabili ko na pwede niyang gamitin habang may period siya. Sa isip ko ay napaka-ungrateful niya pero buti na lamang dahil nagsorry din naman siya sa akin kinalaunan. Napansin yata niya na frustrated na ako at hindi makahinga ng maayos sa sikip na kwarto niya. Kaya nagkabati rin kami ng gabing yon. Matapos niyang humingi ng peace offering, nabilhan ko rin ng makakain ng magulang at mga kapatid niya, Papa Dudu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako madamot na tao. Pero habang tumatagal ang panliligaw ko kay Mary ay mas nagiging demanding siya. Kapag nasa opisina kami ay lagi siyang nagpapabili sa akin ng cravings niya katulad na lamang ng mamahaling kape. Dati naman ay ayos na sa kanyang instant coffee kasi masarap naman daw at nakasanayan na niya. Pero nagbago na raw ang panlasa niya nung isang beses ay binilhan siya ng binurong kape galing sa isang mamahaling coffee shop. Simula noon kapag may isa sa mga kasamahan namin ang nagyayaya na magkape gusto rin niyang magpabili. At ako bilang manliligaw syempre gusto kong magpa-good shot sa nililigawan ko kaya binigay ko lahat ng hinihiling ni Mary. Bukod sa mamahaling kape na inaraw-araw na niya ay nagpabili rin siya sa akin ng damit, makeup kit, bagong cellphone dahil gusto na raw niyang mag-upgrade at iba pang mga gadgets. Hindi ako mayaman pero meron naman akong savings, Papa Dudut. Kaya lang ay nasaid na lang ang ipon ko ng dahil sa pagiging maluho ni Mary. Aminado ako na hindi na ako masaya sa panliligaw sa kanya, Papa Dudut. At napansin yon ng kaibigan kong si Ricky. Himala, hindi mo yata ka-date ngayong linggo si Mary. Ikaw nga, di mo kasama asawa mo. May outing sila ng mga kaibigan niya sa La Union. Banding daw kaya hinayaan ko na. Si Mary, may outing din ba? Wala naman. Busy lang. Hindi. Nagtanong nga kanina kung may plano raw ba akong ilabas siya. Sabi ko may pupuntahan ako. Pero palusot ko lang yon. Ayoko muna siyang i-date. Oh, bakit naman? Naka-budget ako eh. Sigurado di naman yun papayag na mag-date kami sa pipitsuging lugar. Expected na niya kasi na dadaling ko siya sa mamahalin. Talaga? Oo. Katulad nung unang date namin sa Tagaytay. Sandali. Kayo na ba o nililigawan mo pa lang siya? Nililigawan pa lang. At ganun na siya makapag-demand sa'yo? Oo, pero nung una di ko naman naisip yun. Kaya lang… Anong hindi? Demanding siya tapos hindi pa pala kayo. Mambihira. Di ako makapaniwala na ganyan pala ugali ng babaeng yan. Mabait naman si Mary. Mabait kapag may kailangan. Alam mo tol, magpakatotoo ka na nga. Tayo lang magkausap dito. Magsabi ka sa akin, ano pang hiningi sa'yo ng babaeng yan? Marami-rami na rin. Nagsimula lang naman yun sa mamahaling kape, pagkain,
Tapos mga damit, sapatos, makeup kit, bagong cellphone at iba pang gadget. Pulubi ba siya? Ricky naman. No offense pero asal pulubi yan eh. Yung nangihingi sa manliligaw. Sobrang demanding tapos hindi pa kayo sa lagay na yan ha. Ibig bang sabihin kapag naging kami, ayos lang na maging demanding siya? Hindi pa rin. Kasi di ka naman bangko para laging maglabas ng pera sa tuwing may gusto siyang bilhin. May trabaho naman siya. Bakit di siya gumastos sa sarili niya? Kulang pa raw yung sweldo niya pambayad nila sa renta ng apartment bills at pagkain nila. Doon lang daw madalas napupunta yung kita niya at wala nang natitira sa kanya. Pero hindi excuse yun para gamitin ka na niya. Hindi naman niya ako ginagamit. Nililigawan ko nga siya, di ba? Hindi ganyan yung tamang panliligaw. Matuto kang humindi. Huwag kang maging bigay todo. Saka di ka naman mayaman eh. Paano na lang pag naging kayo? Eh di mamumulubi ka sa kanya. Mahal ko na si Mary. Kaso nalulungkot ako sa ginagawa niya sa akin. Matanong nga kita, tol. Ano yun? Kumusta yung estado ng panliligaw mo sa kanya? Alam ko, mali na tanungin kung may pag-asa ka ha. Kasi di naman doon nasusukat ang lahat. Pero gusto ko lang malaman. Curious lang ako. Napag-usapan niyo ba kung hanggang kailan ka manliligaw sa kanya? O kung may plano ba siya na sagutin ka? Ang totoo, ilang beses ko nang tinanong sa kanya pero paulit-ulit niyang sagot maghintay daw ako. Darating din daw yung araw na magiging kami dahil mahal na rin naman daw niya ako. Nak ng tok, neneng. Malabo pa yata sa mga mata kung may grado na 500 yung sagot niya sa'yo eh. Red flag na yan, tol. Distansya na. Paano naging red flag yon? Hindi ba halata? Pinapaasa ka lang yan. Ginagamit ka lang niya dahil may mahihita siya sa'yo. Sa nakikita ko, di ka talaga niya mahal. Kunwari lang siya. Mahal lang niya yung komportableng buhay at mga bagay na naibibigay mo sa kanya. Papadudo, tama rin naman si Ricky nang sabihin niyang dapat matuto akong humindi sa mga hirit at pabili ni Mary, lalo na at hindi pa naman kami magkasintahan. At kahit na kami na, dapat alam ko rin ang limitasyon ko sa mga bagay na kaya kong ibigay sa ngalan ng pag-ibig. Pero ayoko naman talagang isipin na ginagamit lamang ako ni Mary para makabili ng mga luho niya, papadudot. Hindi ganon yung pagkakakilala ko sa kanya, kaso'y pinapakita niya ay unti-unti akong naliliwanagan sa tunay niyang pag-uugali. Pero siguro'y wala namang pinanganak na perpekto, papadudot. At dahil nga mahal ko noon si Mary, handa akong makipag-compromise. Dahil napansin ko na madalas ay wala siyang baon ay naisipan kong ipagdala na rin siya ng pananghalian. Tiwala naman ako na magugustuhan niya ang luto ng mama ko kaya pinagbaon ko siya. Nagdala na rin ako ng merienda para hindi siya gutumin pero makaraan lamang ang 3 araw. Nalaman ko na chinichismis niya pala sa mga kaopisina namin na hindi masarap ang luto ng mama ko. Na cheap akong manligaw at hindi raw ako ganon kaseryoso sa kanya. Masama ang loob ko sa kanya pero nang sumunod na araw ko na siya kinumpronta kung kailan magkasama kami sa bahay nila. Sabado kasi noon at pinapunta niya ako sa kanila, papadudot. Salamat dito sa pizza na dala mo Ang sarap. Buti na lang naisip mo na magtanong sa akin bago ka bumili para di nasasayang yung pera mo. Buti naman nagustuhan mo na. Oo naman. Paborito ko to pepperoni. Ayaw mo ba? Di ka kumakain Hindi mo gusto yung flavor? Gusto naman pero wala akong gana. Sige ka, ubusin namin to nila nanay at tatay. Sige lang, family size naman yan. Sandali nga. Bakit naman ganyan tono mo? Ang cold mo Hindi ako cold. Wag mo nga akong pinaglololo ko. Alam ko yung cold sa hindi. Aminin mo, masama loob mo na pinabili kita ng pizza, no? Hindi masama loob ko. Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Base sa naobserbahan ko sa'yo. Ano? Tama ako, di ba? Masama loob mo? Hindi nga masama ang loob ko. Bakit ganyan mood mo?
Nagtanong ka ba talaga kasalanan mo kung bakit ganito ang mood ko? Paano naging kasalanan ko? Kasi chinichismis mo ako sa opisina. Sinisiraan mo ako dahil pinagbabaon kita ng pananghalian at merienda. Pati luto ng mama ko iniinsulto mo pa. Tama ba yun? Yun ba? Bakit? Na-offend ka? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, lalo tungkol sa luto ng mama mo. Hindi masarap pero lagi mo nga nauubos yung dala ko sa'yo. Siyempre, nakakahiya naman kung magtitira ako, no? Saka saan ka naman nakakita ng manliligaw na pinagbabaon yung nililigawan niya? Ikaw palang nakita kong ganon. Anong masama doon? Wala. Pero ganyan ka ba kakuripot? Kuripot pa pala ako sa lagay na to? Halos lahat nga binigay ko na sa'yo kahit na hindi pa tayo. Magiging tayo rin naman eh. Maghintay ka lang. Hirap sa'yo, masyado kang mainipin. Hindi ako mainipin. Marunong ako maghintay. Pero mukhang tama nga yung sinabi ng kaibigan ko tungkol sa'yo. Ano yon, ha? Na demanding ka at manggagamit. Ano? Ulitin mo nga yon? Demanding ka at manggagamit. Ginagamit mo lang ako kasi may mapapala ka sa akin. Pero ang totoo, di mo naman talaga ako mahal. Sinasabi mo lang na mahal mo ako para di kita bitiwan. Paasa ka, Mary. Ako pa talaga yung paasa. Ikaw nga tong nanliligaw, di ba? Hirap sa inyo, hindi lang nasunod gusto nyo, nanunumbat na kayo. Hindi ako nanunumbat, pero sumusobra ka na. Oo, nanliligaw pa lang ako. Pero hindi ibig sabihin pwede mo na akong abusuhin. Masyado ka namang pa-victim. Akala mo naman anong ginawa ko sa'yo. Gusto mo ba isoli ko mga gamit at damit na binigay mo? Nandyan lang naman kasi yung iba. Nakatambak lang. Hindi na. Ano namang gagawin ko sa mga yon? Mas kailangan mo yun. Anong sinabi mo? Nakaka-offend ka, ha? Wala na akong pake kung na-offend ka. Problema mo na yun. Buti pa alis na ako. At saan ka pupunta? Uuwi na. Wala talaga ako sa mood, sorry. Hoy, Willie! Bumalik ka rito! Huwag kang umalis! Hoy! Papadudot na piko na talaga ako noon kay Mary nang dinamay niya ang luto ng mama ko. Hindi kasi totoo yon. Masarap magluto si mama at nung sabihin kong ipagbabaon ko ang nililigawan ko ay suportado ako ng mama ko. Kaya naman nakakagalit na sinisira niya sa ibang tao ang luto ni mama. Bukod doon ay nakaka-offend din na tinawag niya akong cheap dahil lang sa gusto kong magtipid. Sa totoo lang, ayoko naman talaga siyang pagsalitaan ng hindi maganda o iwanan ng araw na magkasama kami sa bahay nila. Pero bigla ko na lang naramdaman na hindi ko na kayang maging masaya na kasama siya at nasasakal na ako sa kanyang presensya. Kaya nga pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag pagkalabas ko ng bahay nila, Papa Dudut. Hindi pa ako umuwi sa bahay ng araw na yon, sa halip ay dumiretso ko kina Ricky. Inoff ko rin ang phone ko para hindi ako matawagan ni Mary. Nang nakauwi na ako sa bahay, napakarami niyang text at missed calls. Humingi siya ng sorry sa akin at nangako na babawas-bawasan na niya ang pagiging demanding. Pero na mga panahon na yon ay desidido na akong tumigil sa panliligaw sa kanya, Papa Dudut, dahil naliwanagan ako sa naging pag-uusap namin ni Ricky. Hindi porke mahal mo ay hahayaan mo nang abusuhin ka. Nililigawan ko pa lamang yon, ha? Paano pa kaya, Papa Dudut, kapag naging kami na? Sa kasalukuyan ay hindi na kami magkatrabaho ni Mary matapos niyang mag-awol. Aminin kong iniisip ko pa rin kung kumusta na siya. Pero may bahagi sa akin na ayaw nang malaman ang kalagayan niya. Oo, minahal ko siya ngunit hanggang doon na lamang yon. Sana sa magiging karelasyon niya ay wag na niyang gawin dito yung bagay na ginawa niya sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless in advance sa inyong lahat, no? And ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever na palagi nakatutok sa inyo, Willie.